Mapagpalang araw muli, andito ang inyong lingkod upang purihin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. Alam mo ba na ang mga sakuna tulad ng malalakas na bagyo ay nangyari na noon pa man? Kaya't hindi na bago ang mga nangyayaring mga sakuna o mga kalamidad na nangyayari sa buong sulok ng mundo. Tulad ng nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, ang mga bagyo. Sa Biblia, sa aklat ng mga ngaral, sulat ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao sa buong sandaigdigan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay sinabi from chapter 3, verse 15, lahat na nangyari ngayon, nangyari na noong una, gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Tulad ng mga nangyaring mga sakuna o mga bagyo ngayon ay nangyari na noon pa man at mas matindi pa. Ito ay makikita natin sa libro ng Henesis sa Biblia. Pagkatapos ng paglikha ng Diyos sa langit, sa lupa, sa sandaigdigan, marami ng tao sa lupa noon, ngunit nakita ng Diyos na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Si Noe ang nag-iisang naging kalugod-lugod sa Diyos dahil siya ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maliban sa kanya, masasamaan lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Kaya't sinabi ng Diyos kay Noah, dahil sa sukdulang kasamaan ng mga tao, ay lilipulin ko ang lahat ng tao sa daigdig. Ito'y sa pamamagitan ng tubig o ng baha. Kaya pinagawa ng Diyos si Noah ng napakalaking barko. Tulad nga ng sinabi ng Diyos, bumuhos ang napakalakas na ulan sa 40 araw at 40 gabi. Patuloy na lumaki ang tubig hanggang lumubog ang lahat ng matataas na bundok. At tulad ng sinabi ng Diyos, namatay ang mga may buhay sa lupa, ang mga tao at ang mga hayop. Ngunit maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Isang nakakalungkot na pangyayari, ngunit kinakailangan. Ayon sa kalooban ng may likha ng Diyos. Mula sa nasabing verse kanina, from Book of Genesis chapter 6 verse 13, nasusulat, lilipunin ko ang tao sa daigdig, umabot na sa kasukdulan ng kanilang kasamaan, na ating magiging main verse ngayong araw. Mula sa verse, unang-una ay makikita natin ang pagkabuot ng Diyos sa kasamaan o sa kasalanan. Kasamaan or kasalanan from Greek word kaumos, violence by implication, wrong or unrighteous and injustice. Marapat nating malaman na napupuot ang Diyos sa kasamaan. Dahil ang Diyos na lumikha sa tao ay banal. Book of Romans chapter 1 verse 18 nasusulat, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Leviticus chapter 11 verse 45 nasusulat, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Nagpapahayag ng kalungkutan ng Diyos sa kasama ng tao. Ang may likha sa kanyang nilikha dahil mas pinili ng tao ang kasalanan, ang kasamaan sa halip na pamumuhay at pagsunod sa Diyos. From Book of Genesis chapter 6 verses 8 to 9 and 11 nasusulat, sa mga nilalang ng Diyos ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Siya lamang ang natitirang matuwid sa panahong iyon. Hindi nangangahulugang hindi kailanman nagkasala si Noe. Siya man ay minsang nagkasala rin. Sa halip, nangangahulugang buong pusong minahal at sinunod ni Noe ang Diyos bilang kanyang pagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang buhay na halimbawa sa kanyang henerasyon. Kagaya ni Noe, nabubuhay tayo sa masamang mundong ating kinagagalawan ngayon. Mag-iimpluwensya nawa tayo ng mabuti sa mga taong nakapaligid sa atin upang makita ng bawat tao ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Sa gitna man ng sakuna o mga pagsubok, ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Pangalawa, ang parusa ng Diyos sa kasamaan o sa kasalanan. Book of Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ay ang spiritual na kamatayan. Ito ay ang kaluluwa ng taong namatay na sa impyerno. Sa impyerno ay walang exit, walang second chance. Ito ang pinakamatinding parusa ng Diyos sa kasamaan o sa kasalanan. So sa ating main verse, nakita natin na napuputan Diyos sa kasalanan o sa kasamaan at magkakaroon ng parusa mula sa Diyos ang kasamaan at ang kasalanan. Tulad sa henerasyon ni Noah na nangyari noon dahil sa puot at galit ng Diyos sa kasamaan at sa kasalanan, siya ay nagpabuhos ng tubig o ng baha sa buong mundo. At ito ang bagyo na pinaka-worst o malala na napangyari sa buong mundo. Mula sa atin na pag-aralan ngayon, magkitanawa natin ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang puot at galit at parusa sa kasalanan at sa kasamaan at tayo mamuhay na matuwid para sa kapurihan ng Diyos. At tignan pa natin ang ibang kadahilanan ng kalamidad. Una, para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos.
Siya ang may likha, siya ang Diyos ng mga Diyos, siya ay hari ng mga hari. Kung ito ay ating kinikilala at tinatanggap, marapat tayo magpasakop, sumunod at makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya lamang tayo magtiwala. Job 22 verse 25 na susulat, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto't pilak na iyong papahalagaan. Sa makapangyarihang Diyos, kalagi magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Pangalawang kadahilanan ng mga kalamidad ay upang ipakita ang bunga ng kasalanan. Sa una pa lamang, hindi plano ng Diyos ang kalamidad sa mundo. Ngunit dahil sa kasamaan ng tao, dahil sa kasalanan ng tao, ang mga kalamidad na ito ay naging bunga lamang. Ang paghihirap ay resulta ng pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan. Hosea 10:13 na susulat, nagtanim kayo ng kasamaan, kaya nag-ani rin kayo ng kasamaan. At pangatlong dahilan ng kalamidad ay upang magsisi ang tao, repentance. Magsisi sa mga kasalanan o tumalikod sa mga kasalanan. Pinapaintulutan ng Diyos sa mga kalamidad sa buong mundo upang tayo ay gumising, magbalik loob sa Diyos at mamuhay ng matuwid. Joel chapter 2 verse 13 na susulat, magbalik loob kayo sa Diyos, siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Nawa nakatulong ang maiksing video na ito patungkol sa mga kalamidad na nangyayari sa buong mundo. Nais ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Pangalawa, upang ipakita ang bunga o epekto ng kasalanan ng tao. At pangatlo, para magkaroon ng repentance o pagsisisi o pagbabalik loob sa ating Panginoon. Dalangin namin sa lahat ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa buong mundo ay patuloy na manalangin sa Panginoon, kilalanin siya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Huwag nawa manghina ang inyong pananampalataya sa Diyos, instead mas lalo lumakas ang iyong pananampalataya at dagdagan ito ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng mga kalamidad na ito, nawa maraming mas lalong makakilala sa Panginoon at magtiwala sa Diyos. Alam po natin na may panibagong pag-asa at panibagong bukas kasama ang Diyos. Ito po ay inyong lingkod. Muli, ang Diyos ang mapapurihan. God bless.